Saan nanggaling ang mabahong pulubing yan? Naglakas loob na magpakitang gila sa teritoryo ko. Hindi man lang nagtanong kung sino ako. Umalis ka. Ang kupad-kupad mo. Anong tinititigan mo? Subukan mong tumitig uli. Lumayas. Dakilang hari, ang inyong alagad na si Zhanlong ay nagkulang sa tungkulin. At nayon lang kayo natagpuan. Pakiusap, dakilang hari, parusahan niyo ako. Matagal na akong hindi kabilang sa templo ng mga santo. Isa lang akong taksil. Dakilang hari, naipaliwanag na ang lahat. Natagpuan na ang traidor naon. Sinabi ng banal na emperador na humihingi siya ng tawad sa inyo. Pakiusap, hanapin ko raw kayo. Ibalik ang lahat ng inyong posisyon. At muling pamunuan ang templo ng mga santo. Ayos lang ang buhay ko ngayon. Ang pakikipaglaban at pagpatay. Ang mga araw ng panlilinlang. Matagal ko nang kinasusuklaman. Ngayon, kumakain ako kung kailan ko gusto. Natutulog kung kailan ko gusto. Kahit saan ako magpunta, bahay ko. Banal na hari, bakit ganyan? Hindi niyo ba gustong ipagiganti ang ibang mga banal na hari? Umalis ka. Banal na hari, ito ang aking contact information. Sinabi ng banal na emperador na bigyan kayo ng 3 araw para mag-isip. Paano ko naman yan makakalimutan? Pero ang lakas ko ngayon, hindi pa lubusang naibabalik. Kailangan kong magtiis. Nga kapatid. Kapag bumalik na ang buong lakas ko, ipaghihiganti ko kayo. Queen Lutz. Pakiusap, iligtas mo ang aking ama. Hindi ba't ito ang top student ng Shanghai University? Ang Diyos na kinahuhumalingan ng maraming lalaki? Bakit ka lumalapit sa akin para magmakaawa? Queen Lutz, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Pwede mo ba akong pautangin ng pera? Pangako, babayaran ko yan. Ang 2 milyong utang ang ama mo sa loan shark. Hindi naman yan walang solusyon. Paano kung ganito na lang? Ipapakilala kita sa isang tao. Gising, amoy putok na pulubi. Naalala mo pa ba ako? Ito si Li Jiangfan mula sa klase namin. Noong bata pa siya, dinukot siya ng mga kidnapper. Naapektuhan ang kanyang isip. Ngayon, pulubi na lang siya. Hindi ba't mataas ang tingin mo sa sarili mo? Pero ipapakasal kita sa marumi at dugyot na pulubing ito. Kung papayag ka, ipapahiram ko sa iyo ang pera. Hindi ba't mataas ang tingin mo sa sarili mo? Pero ipapakasal kita sa marumi at dugyot na pulubing ito. Kung papayag ka, ipapahiram ko sa iyo ang pera. Narinig ko rin na binigyan mo siya ang 300 piso, di ba? At matagal ka ng lihim na minamahal ni Li Jiangfan. Ngayon, masasabi nating nagkatuluyan na ang dalawang nagmamahalan. Isipin mo ang tatay mong sugarol. Alam mo na ang gagawin, di ba? Sige na. Pumapayag ako. Sige na. Ito ang room key. Dalhin mo ang pulubi mong asawa sa inyong silid-tulugan. Bukas ng umaga, gusto kong makita ang marriage certificate. Maligayang kasal sa inyo. Sandali. Bakit? Nagsisisi ka? Kung magsisisi ka ngayon, may oras pa. Huwag mong sabihing pinilit kita, ha? Pwede bang huwag mong ipagsabi? Seth. Maari kong itago ang sikreto mo. Li Jiangfan. Ako ang dati mong kaklase. Mabait naman ako sa'yo, di ba? Hinayaan kong ikaw na baboy. Makakuhang napakagandang repolyo. Ngayong gabi, hindi siya pwedeng maligo. Kung maliligo siya, ang pera. Hindi ko pa rin ipapahiram sa'yo. Kaya maligayang kasal sa inyong dalawa. Li Jiangfan, binabalaan kita. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, bumalik ka agad at maging pulubi. Makikipagtulungan sa iyo sa pag-arte? May problema ka ba sa utak? Basta makuha ko ang pera bukas. Bibigyan kita ng 10,000 libo. Hindi ka na magiging pulubi pagkatapos nito. Tutulungan kita. At hindi ko kailangan ang pera mo. Ang utang ni Li Jiangfan sa iyo. Ibabalik ng 100 beses. Ikaw, hindi mo nga kayang pakainin ang sarili mo, ni hindi ka makapagdamit ng maayos. Paano mo ibabalik ng 100 beses? Baliw nga talaga. Pulubi na nga, may delusyon pa. Hoy, ikaw. Tumayo ka lang diyan, huwag kang gagalaw. Kung hindi, ako na ang... Mengyaw. Hindi ko inakalang magkikita pa tayo. Ngayong nakabalik na ako, hindi na kita hahayaang apihin pa. Kailangan kong mabilis na maibalik ang aking lakas. Mabahong pulubi. Tara, kumuha na tayo ng marriage certificate. Halika, mga bagong kasal. Maglapit pa kayo ng kaunti. Sige, maghanda na. Ngumiti kayong dalawa. Ngumiti kayo. Seg, tumingin kayo dito sa akin. Ngiti. Sage, 1, 2, 3. Hello? Queen Lutz, ginawa ko na ang pinapagawa mo. Kailangan kong mabilis na makabawi. Kung malalaman ng mga kaaway ko na buhay pa ako, tiyak na madadamay si Bai Mengyaw. Dali, 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 dali. Ay, hindi pa ba kayo tapos maglandyan? Hindi ko naman kayo niloko, di ba? Tingnan nyo nga, totoo ba? Hindi ko akalain na ganyan pala si Bai Mengyaw. Noong nasa eskwelahan pa tayo, sa harap ko, nagpapanggap siyang isang malinis at berheng babae. Queen Lutz, nangako ka sa akin na hindi mo sasabihin. Ikaw mismo ang gumawa ng ganyang karumaldumal na bagay.
Tapos ayaw mong ipagsabi? Bai Mengyao, talagang wala kang hiya. Ay, may kagat pang pag-ibig sa lig niya. Ang katawan niya, halos langawin na. Buti na lang, nakayanan mong halikan yan, Bai Mengyao. Queen Lutz. Nangako ka sa akin na pahihiramin mo ako ng 6 milyong piso. Dapat tuparin mo ang iyong salita. Bay Mengyao, kailan ko sinabing pahihiramin kita ng 6 milyong piso? Sa tatay mong sugarol, kahit gaano karaming pera ang ipahiram, hindi pa rin sapat para matalo. Sa tingin mo ba tanga ako? Grabe naman ang mag-asawang yan. Bukas, ilalagay natin sila sa headline. Huwag. Huwag nyo ng kunan. Huwag nyo ng kunan. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag nyo nang ikuha. Bai Mengyao, sandali lang, ipapadala ko ang mga larawan. Sa tatay mo, Pakiusap lang. Huwag kang makikiusap sa kanila. Babayaran nila ang nangyari ngayong araw. Nang hosto, Ano naman ang ginawa ko? Hindi naman ako naangako na magpapautang sa kanya. Hindi ko na kayo aawayin, pulubing mabaho. Sige, kunin nyo na ang mga litrato. I-post nyo na agad. Sage eh. Lumayas kayo lahat. Lumayas. Pakinggan mo, pulubing mabaho. Simula pa lang ito. Hindi matatagalan, siguradong mawawalan ng lahat ang tatay niya. Queen Lutz, pwede mo bang hayaan ang tatay ko? Luhod ka! Hoy! Huwag kang mag-alala, ako na bahala sa tatay mo. Pulubing mabaho ka. Gusto mo bang mamatay? Ang utang ng tatay niya ay kay Master Long. Hello? Li Jiangfan, hinahanap mo ba si Bei Mengyao? Pahiram ang phone mo. Tumatawag kang tulong? Napaka-ignorante mo. Hindi mo alam ang sarili mong kakayahan. San Long. May isang taong tinatawag na Master Long, na gustong saktan ang aking bayanang lalaki. Gayon din, ayusin mo siya. Huwag mong ipaalam sa iba ang aking pagkatao. Li Jiangfan, dapat maghanap kang mag-imbestiga. Alam mo ba kung gaano kalaki ang impluensya ni Master Long sa Jianghai? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mababali ang binti ni Bei Wenshan ngayon, baligtarin mo ang pangalan kong Qin Luxue. Kung gayon, maghintay na lang tayo at tingnan. Tutal, ang nga sinasabi mo ay parang hangin lang. Master Long, nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Sa loob ng 1 buwan, sa pinakamahaba. Ibabalik ko ang pera mo, pati na ang interest. Alam mo ba ang patakaran? Kapag hindi nabayaran sa takdang panahon, mapuputulan ng kamay o paa. Master Long, nagmamakaawa ako sa iyo. Pwede ba akong pumili ng pangalawang opsyon? Ano ang babayaran mo? Pagbabayad. Ano ang gagamitin mong pambayad? Isinangla mo na ang kumpanya. Marami kang utang sa mga nagpapautang. Malapit ka nang matulog sa kalye. Magbabayad. Ginagawa mo ba akong tanga? Master Long, hindi mo alam. Mayroon pa akong isang anak na babae. Napakaganda niya talaga. Totoo. Kung gusto mo, ipapapunta ko siya. Paapagsilbihan ka ng maayos. Hindi lang siya basta maganda. Paano ko ba sasabihin? Siya ang diyosa ng Jianghai. Paa. Siya ang diyosa ng Jianghai. Paa. Ayos. Nandyan na siya. Nandyan na siya. Ay, aking mahal na anak. Bakit ngayon ka lang, anak ko? Master Long, kumusta? Hindi ako nagsinungaling, di ba? Hindi ba siya napakaganda? Narinig mo lahat ng pinag-usapan sa labas, di ba? Tandaan mo, pagsilbihan mo ng maayos. Ang pagsilbihan ang isang lalaking tulad ni Master Long. Hindi ka lugi. Hahaha. Seth, pumapayag ako. Pero kailangan mong birahin lahat ng utang ng aking ama. At bigyan mo siya ng 1 milyong yuan para sa gastusin. Sige, bibigyan ko siya ng 2 milyong yuan. Pa, umalis ka na. Ikaw ang nagluwal at nagpalaki sa akin. Ito ang pambayad ko sa'yo. Pero ipinapangako ko, ito na ang huling beses. Huwag ka nang magsugal ulit. Sige, ipinapangako ko. Hindi na ako magsususgal ulit. Master Long, kung wala na akong magagawa rito, baka pwede na akong. Umalis ka. Sige, alis na ako. Dahan-dahan ka sa pag-i-enjoy. Hindi ko akalain na ang matandang ito ay mayroon pang ganoong kagandang anak. Ikaw si Master Long, sino ka ba? Paano ka naglakas loob na pumasok sa teritoryo ko? Ang isang basura na tulad mo ay hindi karapat-dapat malaman ang pangalan ko. Hindi naman kita inaway, di ba? Hindi inaway. Malaki ang kasalanan mo. Pati ang babae ng banal na hari namin, naglakas loob kang galawin. Pagbati sa Reyna, tapos na ang gawain ng inyong lingkod. Paalam, inyong lingkod. Sumama ka sa akin. Bini-bini. Halika. Sabihin mo, ang binti ba ni Bei Wenshan ay nabali na? Si Bei Mengyao ay nasa bisig na ni Master Long. Bini-bini, nahuli si Master Long. Ano? Sigurado ka? Totoong-totoo. Sinasabing nakasagupa siya ng isang napakalaking tao. Umalis ka. Ang lahat bang ito ay gawa talaga ni Li Jiangfan?
Impossible. Si Li Jiangfan na iyon, isang mabahong pulubi na kinidnap ng mga trafficker. Ano siya magkakaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan? Gusto mong baliktarin ko ang pangalan mo? Li Jiangfan, huwag kang masyadong magsaya ng maaga. Si Master Long ay nakasagupa ng isang malaking tao at nahuli. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang bangungot ni Bai Mingyao ay nagsisimula pa lang. Ang bangungot mo ay magsisimula na rin. Ikaw, mabahong pulubi. Hindi mo talaga alam ang iyong lugar. Pati ang babae ng banal na hari namin, naglakas loob kang galawin. Pagbati, Reyna. Reyna, tapos na ang gawain ng inyong lingkod. Paalam, inyong lingkod. Sumama ka sa akin. Bini-bini. Halika. Sabihin mo, ang binti ba ni Bai Wenshan ay nabali na? Si Bai Mingyao ay nakahiga na sa bisig ni Master Long. Bini-bini, nahuli si Master Long. Ano? Sigurado ka? Totoong totoo. Sinasabing nakasagupa siya ng isang malaking tao. Umalis ka. Talaga bang si Li Jiangfan ang may gawang lahat ng ito? Impossible. Si Li Jiangfan na ito, isang mabahong pulubi na kinidnap ng mga trafficker. Ano siya magkakaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan? Gusto mong baliktarin ko ang pangalan mo? Li Jiangfan, huwag kang masyadong magsaya ng maaga. Si Master Long ay nakasagupa ng isang malaking tao at nahuli. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang bangungot ni Bai Mingyao ay nagsisimula pa lang. Magsisimula na rin ang bangungot mo. Ikaw na amoy pulubi. Hindi mo talaga alam ang iyong lugar. Ikaw na amoy pulubi. Hindi mo talaga alam ang iyong lugar. Hacker Haring Itim, sumasamba sa banal na hari. AMM. Anong klaseng suit yan? Random na pinagsama-sama. Hindi ba sinabi ko na? Kung walang tao, tawagin mo lang akong Kuya Lee. Bakit mo ako hinahanap? Alam kong gusto mong kalabanin si Kinlutsu. Tingnan mo to. Master Long. Bakit ka na ito? Master Long, may kapatid ako. Akiusap, alagaan mo siya. Tingnan natin ang iyong pagganap. Ito lang ang ipapakita mo sa akin? Si Kinlutsu ganoon ang ginawa niya sa ginang. Hindi ko kinaya kaya hinako ang komputer niya. At nakita ko ang video na ito. At siya pa mismo ang nag-record nito. Quinlukhu. Magsisimula na ang bangungot mo. Nga pala, pinapatanong ng banal na emperador sa inyo. Kailan kayo babalik? Para muling pamunuan ang templo ng mga santo. Sa loob ng 1 taon siguro. Sinabi rin ng banal na emperador na matutugunan na ang lahat ng inyong pangangailangan ngayon. Ang address ni Mengyao. Ipadala mo sa akin ang kasalukuyang lokasyon. At papuntahin mo ang isang mayaman mula sa banal na yaman. Ang cellphone na ito ay kayang ilocate ang posisyon ng ginang ng real time. Ang galing naman. Ibinigay na sa akin. Sige, Kuya Lee, tara na. Ngayon, palitan natin ang iyong damit. Ang mangkok ko. Huwag mo nang kailanganin yan. Bakit ka nandito? Sinabi ko na sa'yo, peke lang ang kasal natin. Wala tayong anumang relasyon. Nandito lang ako para protektahan ka. Ikaw, AMM. hayaan mo na. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang sumunod sa akin. Kung hindi, mas lalo kitang kamumuhian. Lolo. May mukha ka pa bang tawagin akong lolo? Gumawa ka ng ganyang kahiyahiyang bagay. Ginawa mo ang pamilyang Bai. Isang malaking katatawanan sa buong Jianghai. Lolo, nagkamali lang po. Siya po ang pumilit sa akin na gawin ito. Si Sikin. Anong klaseng tao siya? Siya ang maninira sa'yo? Noong nasa eskwelahan pa lang. Narinig ko na ikaw at si Li Jiangfan. Naglalandian kayo. Binibigyan mo pa ng pera. Pero hinding-hindi ko inasahan. Na ganyan ka na pala kagarapal. Isa lang siyang maruming pulubi. Pero nagawa mo pa ring halikan siya. Lolo, at yang pangatlong tiyuhin na yan. Araw-araw talo sa sugal. Ang daming utang. Kung hindi lang nahuli si Master Long, ang buong pamilyang Bai ay madadamay. Kung ako ang tatanungin, Direktang paalisin na natin ang pamilya ni Bai Wenshan. Sa pamilyang Bai, para hindi tayo madamay. Kailangan nating lumayo sa kanila agad. Kung hindi, ang pamilyang Zheng ang magagalit sa inyo. Ngayon, ipinapahayag ko na ang pamilya ni Bai Wenshan ay pinapaalis sa ating pamilyang Bai. Ngayon, ipinapahayag ko na ang pamilya ni Bai Wenshan ay pinapaalis sa ating pamilyang Bai. Lolo, totoong may utang sa sugal ang aking ama. Pero wala akong kinuha ni isang sentimo mula sa pamilyang Bai. Kung hindi dahil sa pagtakbo ko sa mga negosyo nitong mga nakaraang taon, matagal nang bumagsak ang pamilyang Bai. Ang 10 milyong mula sa Qinghe Group ay ako ang nakakuha. Ang 20 milyong mula sa One Man Group ay ako rin ang nakakuha. Ang benepisyong nilikha ko para sa pamilyang Bai. Higit pa sa iniisip ninyo. Ngayon, ako pa ang naging vampira. Kung hindi dahil sa akin, hindi magkakaroon ang pamilya Bai ng 5 milyong order. Ay, tama na yan, tama na. Bai Mengyao. Mag-impake ka na at lumayas ka na. Pwede akong umalis. Pero bayaran mo muna ang sahod ko ngayong buwan. May 5% akong komisyon. Ibig sabihin 1 milyon. Ha? Ang One Man Group ay sa Bai Group namin pinirmahan ang kontrata. Ngayon, hindi ka na miyembro ng Bai Group.
Kaya saan ka kukuha ng komisyon? Walang hiya. Umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng security. Seth. Ako na mismo ang aalis. Meng Yao, magsaya ka. Huwag kang mag-alala, sila ang magmamakaawa sa iyo. Tama na, Li Jiangfan, huwag kang magyabang. Umuwi ka na at maging pulubi ulit. Kahit kanino ako magpakasal, hindi ako magpapakasal sa iyo. Paano naman yan? Bei Mengyao, asawa mo siya. Paano mo naman magagawa yan sa asawa mo? Queen Luxie, ano pa ba ang gusto mo? Wala naman akong gusto. Sinasabi ko lang na dalhin mo siya pauwi ngayon. At saan ka man pumunta, dapat kasama mo siya. Kung may magtanong kung sino siya, pwede mong sabihin na asawa mo siya. At ikaw pa ang nagkusa. Sa tingin mo, susundin kita? Kahit na nahuli si Master Long, ang tatay mong sugarol ay may utang pa ring 2 milyon sa sektang Snow Wolf. Kung hindi niya ito babayaran, naniniwala akong hindi magtatagal. Tiyak na mapuputulan siyang isang binti. Anong kinalaman niyan sa'yo? Siyempre may kinalaman. Kaibigan ko ang pinuno ng sektang Snow Wolf. Kung susundin mo ang gusto ko, pwede kang magbayad sa akin mamaya. Pero kung hindi ka susunod, naniniwala akong bago ka pa makauwi. Tiyak na mapuputulan ng isang binti ang tatay mo. Ikaw. Mukhang galit na galit ka. Pero gusto kong makita ang ganyan mong pagka. Galit at walang magawa. Seth, pumapayag ako. Pero gusto kong makita ang ganyan mong pagka. Galit at walang magawa. Seth, pumapayag ako. Li Jiangfan, hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Para hindi ka na maging pulubi. At para ang ating magandang Bei Mengyao ay makakasama mo araw-araw. Siguro nga dapat akong magpasalamat sa iyo. Sa tamang panahon, pag-isipan ko, na iligtas ang buhay mo. Li Jiangfan. Magkasabwat kayo ni Owen Luxe, di ba? Ano nang sinasabi mo? Hindi ba? Kung hindi, paano mo nalaman ang lugar na to? Bakit mo siya pinasalamatan kanina? Hindi ba siya ang nagdala sa'yo dito? Bakit mo siya pasasalamatan? Mas lalo mo lang akong sinusuya sa ginagawa mo. Ipadala mo sa akin ang ruta ni Bai Mengyao. Bakit ang bilis mo? Ang pagsasabi ng mabilis sa isang lalaki ay isang napakawalang galang na pag-ugali. Anong ginagawa mo rito? Naghahanap ng trabaho. Ano pa ba? Gaya mo, may hawak na basag na mangkok at nakahiga sa tabi ng kalsada? Anong posisyon ang gusto mong applyan? Salesperson. Kung hindi man, maging ministro pa ba? Dito ka lang maghintay sa akin. Huwag kang sumnod. Bilhin ang one-man group. Gawin si Bai Mengyao bilang pinuno ng departamento ng pagpapalawak ng negosyo. Paso, Miss Bei. Nabalitaan kong pinalayas ka sa pamilya mo. Halika. Dito ka umupo. Zhao Dakyang. Igalang mo ang sarili mo. Igalang ang sarili. Bai Mengyao. Naggapanggap kang malinis sa harap ko. Pero nakikipagtali ka sa pulubi. Naggapanggap ka pa ring disente sa harap ko. Hayaan na. Bai Mengyao. Gusto mo na bang umalis ng ganoon na lang? Pag-isipan mong mabuti, ha? Wala kang trabaho ngayon. Mayroon pa akong posisyon na maliit na assistant dito. Anong pinagmamalaki mo sa harap ko? Darating ang panahon na luluhod ka sa akin. Alam kong babalik ka. Sinabi ko na sa'yo, maya-maya lang. Zhao Dakyang, Manager Zhao, nasaan si Bai Mengyao? umalis na po. Tatanungin kita, inaway mo ba siya? Manager Zhao, nagkagusto kayo ba sa kanya? Sana sinabi mo agad. Kung sinabi mo agad, ako. Manahimik ka. Mas mabuti kung wala kang ginawang kalokohan. Tawagan mo ang sekretarya. Pabalikin siya sa sala. Sumama ka sa akin. Bilisan mo. Miss Bei, naghihintay po si Manager's House sa opisina. Ah, sige. Pakisundan na lang po kayo. Magandang araw, Miss Bai. Ako po si Zhao Chan. Pwede po ba tayong mag-usap? Hindi na kailangan. Alam ko ang gusto mo. Hindi ako ganoong klaseng tao. Ako si Bai Mengyao. Ganito po. Lahat po ng hiling ninyo, kaya naming pagbigyan. Si Zhao Dakyang ba ang nakasakit sa inyo? Guardia. Director Zhao. Huwag mo nang tawagin ang gwardiya. Hindi ka pa kumakain. Tama na, tama na, tama na, Zhao Dakyang. Simula ngayon, tanggal ka na. Ayusin mo ang gamit mo. Umalis ka. Tama na, Tama na, Zhao Dakyang. Simula ngayon, tanggal ka na. Ayusin mo ang gamit mo. Umalis ka. Binibining Bai. Pwede na ba tayong mag-usap ngayon? Ah, sige. Siege po. Ganito po kasi, Binibining Bai. May isang mahalagang tao po kasi. Gustong bilhin ang grupo namin sa 10 beses na presyo. Pero may isang kondisyon siya. Kailangan po kayo ang maging puno ng kagawaran ng negosasyon. Ministro ng Kagawaran ng Pangangalakal. Halika, tingnan ninyo po. Kung walang problema, pwede na nating pirmahan ito sa ibang araw. Ipaliwanag ko lang po ang sahod. 1 milyong piso po bawat buwan. Bukod pa rito, may 20% pang komisyon sa negosyo. Pwede ba akong pumasok bukas? Siyempre naman, kahit hindi ka pumasok, ayos lang. Sasahod ka pa rin. Salamat, Manager Zhao. Mauna na po ako. Bukas, siguradong papasok ako. Sige, salamat. Sandali, Miss Bai Mengyao. Sana ay mapuri mo ako sa harap ng dakilang taong iyon. Pakiusap,
Magsalita ka na maganda tungkol sa akin. Bai Mengyao, Hindi ba sinabi ni Li Jiangfan na huwag kang sumunod? natanggap ka ba sa trabaho? Hindi mo siguro iniisip na hindi ako matatanggap, ano? Sinasabi ko sa iyo, kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa ngayon. Kaya, umalis ka na sa bahay namin. Mukhang lalo kang nagkakamali tungkol sa akin. Pagkakamali? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Naintindihan ko. Kapag kaya mo nang alagaan ang sarili mo, alis ako. Tama nga, ang mundo ko ay hindi talaga angkop para kay Mengyao. Ang ganitong paghihiwalay ay isang magandang pagpipilian. Sa tingin ko, maayos naman ang ipinapakita ni Li Jiangfan kamakailan. At dahil natanggap ako sa trabaho, walang saysay kung mag-celebrate ako mag-isa. Walang saysay. Bakit hindi ko na lang siya isama? Hayaan mo na, Li Jiangfan. Huwag ka nang magtaki ngayon. Maganda ang mood ko ngayon. Ilalabas kita para mag-celebrate. Sige, tara na. Hindi ka talaga nahihiya, ano? Hindi mo pa ba ako sasabihan ng salamat? Ay, salamat ha. Aray, Ay naku, hindi mo kinain. Inom, inom, inom. Masaya ka ba ngayon? Masaya. Inom. Maglaro tayo ng dice. Napakaganda. Siguradong mas malaki kaysa sayo. Aray! uminom ka na, Li Jiangfan. Bilisan mo, inom. Uminom ka na, Li Jiangfan. Sandali. Pupunta muna ako sa banyo. Hindi ka rin pala kaya. Ay, umalis na yung tao. Miss, tara, laro tayo. Samahan mo kaming uminom. Halika, halika. Halika, laro tayo. Ay naku, mukhang nahihiya ang ate. Lumapit ka, puntahan mo siya, laro kayo. Ay naku, mukhang nahihiya ang ate. Lumapit ka, puntahan mo siya, laro kayo. Miss, bakit mag-isa ka? Malakas pa rin siya. Bilisan mo. Hindi. Ano ba ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Uminom ka pa. 2 baso. Ano ba yan? Tatawag ako ng pulis. Sage, inuman. Bilisan mo ang pag-inom. Masarap to. Inom. Makinig ka. Tigilan ninyo yan. Sino ka ba, ha? Li Jiangfan. Li Jiangfan, ang init ko. Hindi, Mengyao, magpakatino ka. Hindi ko pwedeng samantalahin ang sitwasyong ito. Hindi ko pwedeng samantalahin siya. Kailangan kong magpigil. Bakit ako biglang napunta rito? Hoy, Li Jiangfan. Magandang araw, Tio Bai. Magandang araw ka dyan, amoy pulubi. Paano mo nagawang sirain ang reputasyon ng anak ko? Hindi kita palalampasin ngayon. Ano ba ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Hindi mo ba alam na siya ang dahilan ng lahat ng ito? Pinalayas na tayo sa pamilyang Bai. At ngayon, ang reputasyon mo ay sinira niya. Hindi kita palalampasin ngayon. Hindi ba kasalanan mo kung bakit tayo pinalayas sa pamilyang Bai? Kung hindi ka lumabas para magsugal at umutang ng ganoon kalaki, dahil ba sa atin kaya tayo nagkaganyan? Anak, tanga ka ba? Sa ganda mong yan. Anong klaseng lalaki ang hindi mo mahahana? Ang binata ng pamilyang Zeng. Ang batang amo ng pamilyang Qian. Kahit sino pa ang piliin mo. Ano ba naman ang utang natin sa sugal? Ang pinakakinainisan ko ay ikaw. Amoy pulubing yan. Umalis ka. Lumayas ka agad. Kung hindi ka nagsusugal at umuutang ng ganyan, magiging ganito ba tayo ngayon? Anak, tanga ka ba? Sa ganda mong yan. Anong klaseng lalaki ang hindi mo mahahana? Ang binata ng pamilyang Zeng. Ang batang amo ng pamilyang Qian. Kahit sino pa ang piliin mo. Ano ba naman ang utang natin sa sugal? Ang pinakakinainisan ko ay ikaw. Amoy pulubing yan. Umalis ka. Lumayas ka agad. Sige, alis ako ngayon din. Pero sinabi ni Qin Luhue. Malaki ang utang mo sa sekta ng Snow Wolf. Kapag umalis ako ngayon, agad siyang pupunta rito para tapusin ka. Sino ang tinatakot mo? Tay, Sige na, sige na. Naiintindihan ko na. Kung gusto mong manatili sa pamilyang Bai, hindi naman imposible. Pero simula bukas, araw-araw kailangan mong magbigay sa bahay ko ng magbayad ka ng 1,000 piso. Makinig ka, ha? Kahit araw-araw kang mamalimos o magbenta ng dugo, hindi yan mababawasan kahit 1 sentimo. Seth, dito ka na lang sa kwartong ito tumira. AMM, Lige. Sobra na ang mga taga-pamilya Bai. ang ating dakilang hari. Hindi nila dapat hinuhusgahan. Tama. Ang mapansin ng ating dakilang hay ay isang malaking karangalan para sa pamilya Bai. Hindi nila alam pahalagahan. Pupuntahan ko na sila ngayon. Para sa akin, panandalian lang ang panahong ito. Babalik din ako sa templo ng mga santo sa huli. Huwag niyo silang idamay. Sige. Ang mapansin ng ating dakilang hari Ay isang malaking karangalan pa sa pamilya Bai. Hindi nila alam pahalagahan. Pupuntahan ko na sila ngayon. Para sa akin, panandalian lang ang panahong ito. Panandalian lang ang panahong ito. Babalik din ako sa templo ng mga santo sa huli. Huwag niyo silang idamay. Sige. Anong kailangan niyo sa akin? Lige. Sinabi ni Banal na Yaman, mayroon siyang tauhan na ang pangalan ay Liu Haiking.
Siya ang pinakamayamang tao sa Jianghai. Kung may kailangan ka, hanapin mo siya. Utulungan kanyang ayusin yan. Bukod pa rito, kailangan kong bumalik sa kabisera. Dadalhin ni Zanlong ang kanyang unit ng Azure Dragon. Handa silang sumunod sa iyong utos anumang oras. Kuali. Sa loob ng bag ay may laptop at ilang damit. Naintindihan ko. Mauna na kayong bumalik. Kuya Lee, Hindi ka ba makatulog sa hating gabi? Nagpadala ako sa iyo ng isang maikling video. Ninong, sinasaktan mo ako. Li Jiangfan, hindi ka natutulog sa hating gabi. Ano ang pinapanood mo? Hindi, tingnan mo kung sino yan. Ayoko. Ano ba ang tingin mo sa akin? Huwag mong gamitin ang maruming pag-isip ng mga lalaki. Huwag mong isipin na ganoon din ako. Wala kayong lahat na magandang kalooban. Talagang kakaiba itong si Qin Luhue. Ngayon ko lang siya nakita. Parang ang guwapo niya. Gusto mo bang ihatid kita sa trabaho? Seth, Li Jiangfan. Ang lit nung e-bike. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kung ano ang iniisip mo. Hindi ka ba kagabi pa rin? Nanonood ng ganoong klaseng video? Nagkamali ka. Alam mo ba kung sino yung kagabi? Li Jiangfan, huwag kang mangarap. Kahit aso o manok pa ang pakasalan ko. Hindi kita papakasalan. Hoy, hoy, hoy. Hintay, hintay, hintay. Alis na ako. Papasok na ako sa trabaho. Hihintayin kita sa baba. Hindi ba yan si Bai Mengyao? Nakahanap ng pulubing asawa, tapos itinuturing pa niyang kayamanan. Araw-araw kasama. Ano, Bai Mengyao? Nakita mo na ang pinsan mong ate. Hindi mo pa rin babatiin. Tama na, Bai Mengyao. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung bakit ka nandito. Kahapon, ang manager ng Investment Promotion Department ng Wanmeng Group, si Zhao Daqiang, ay sinibak. Ngayon, bakante ang posisyon ng manager. Nag-a-apply ka, di ba? Nag-a-apply ka? Siyempre naman. May 2 degree ako. At may connection pa ako kay President Qin. Bai Mengyao, paano ka makikipagkumpetensya sa akin? Sa tingin ko, umuwi ka na kasama ang pulubi mong asawa. Huwag kang magpakahiya dito. Umuwi ka na kasama ang pulubi mong asawa. Huwag kang magpakahiya rito. Kapag naging ministro ng pag-akit ng pamumuhunan na ang kapatid kong babae, ang pamilya Bai natin, ay makakakuha ng pangmatagalang kooperasyon sa Wanmeng Group. Bai Mengyao, huwag mong isipin na kung wala ka, hindi kami makakakuha ng mga kontrata. Tama. Hindi na lang magpakasaya sa buhay. Nakipagtalik pa sa pulubi. Nahuli pa. Paalam. Ikaw, pulubing mabaho. Halika, linisin mo ang sapatos ko. Gusto mong linisin ko ang sapatos mo? Ikaw, pulubing mabaho. Nakaupo ka lang sa tabi ng kalsada buong araw. Siguro hindi ka kumikita ng kahit 100. Pinapaboran kita sa pagpapalinis ng sapatos. Pwe. Halika, dilaan mo muna ito bago mo linisin. Ipakita mo kay Bai Mengyao. kung paano? Nililinis ng asawa niya ang sapatos ko. Sige, tutulungan kitang linisin. Ganyan nga. Kapag malinis na, bibigyan kita ng 100. Ganyan nga. Kapag malinis na, bibigyan kita ng 100. Ikaw, pulubing mabaho. Papatayin kita. Ikaw, pulubing mabaho, nababaliw ka na ba? Anong gagawin mo? Punasan mo ang sapatos ko. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang sumobra. Ayaw mong punasan? Bai Tingting, yan lang ba ang kaya mo? Galing ka pa sa ibang bansa para mag-aral. Pero ang natutunan mo lang ay magpunas ng sapatos. Presidente Qin, pinilit lang niya ako. Tingnan mo ang kuya ko. Li Jiangfan, ikaw ang nanakit sa kanya. Presidente Qin, kailangan mo kaming ipaghiganti. Sinaktan ng pulubing ito ang kuya ko. At ginawa niya pa ito sa akin. Ikaw, ngayon kahit isang pulubi hindi mo na kayang harapin? Naayos ko na para sa'yo. Pumunta ka na sa interview ngayon. Kumusta ang kuya mo? Ayos lang. Bakit hindi pa dumarating ang interviewer? Hindi ko alam. Hello, kailan po darating ang interviewer? Paumanhin. Sinabi ni Direktor Zhao na napili na ang bagong manager. Walang interview ngayon. Impossible. Presidente Qin, ang Wanmeng Group ay nabili na. Ang tiyuhin ko, hindi makakatulong. ito. Kung gayon, bilisan nating hanapin ang bagong direktor at pirmahan ang kontrata. Sige, mauna ka na. Sarge, Bai Mengyao. Bakit ikaw? Sa tingin mo ba, pwede kang umupo sa upuang ito? Ito ang Wanmeng Group. Walang galang. Tumayo ka kaagad. Anong nangyayari? Ang babaeng ito, lumapi para humingi ng pabor sa direktor. Tapos umupo sa upuan ng direktor. Walang modo. Sasabihin ko sa'yo, itong si Bai Mengyao, ilang araw pa lang ang nakalipas. Nakita siyang kasama ang isang pulubi sa hotel. Nahuli siya. May bahid na siya. Ngayon, wala pa ring modo. Manahimik ka. Siya ang ating Director Bai. Sa Wanmeng Group pa talaga.
Iniinsulto mo ang aming Director Bai. Anong gusto mong mangyari? Nandito ako para pumirma ng kontrata. Kontrata. Wala ng kontrata. Simula ngayon, lahat ng kontrata ng Pamilyang Bai at One Man Group ay tuluyan ng wawakasan. Sino ka ba? Kasama ko si General Manager Qin. Kasama ko si General Manager King. Sino ako? Ako si Zhao Chan. Zhao Tianhe. Alagaan ninyo si Bai Mengyao ng mabuti. Ang taong nasa likod niya. Sa isang salita lang, kaya niya tayong paunlarin. Sa isang salita rin, kaya niya tayong sirain ng tuluyan. Po. Ikaw pala si Chairman Zhao. Patawad, Chairman Zhao. Hindi ko po alam na kayo si Chairman Zhao. Patawad po kalaga. Pakisabi na lang kay MS Kin mamaya. Kung muli niyang guguluhin ang aming manager Bai, huwag niya akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Guardia, palabasin. Li Jiangfan, ang Bai Mengyao mo, ang tagal na niya sa loob. Hindi ka ba nag-aalala sa kanya? Hindi. Nang gabing yon, talaga bang sinipingan mo siya? Kung sakaling nangyari nga, sa susunod pakikuha ako ng video. 10,000 bawat isa. Ano sa tingin mo? Quen Lukue. Nasa ganito na siyang kalagayan. Bakit kailangan mo pa siyang lubusang sirain? Li Jiangfan, alam mo ba kung bakit ka lang naging pulubi? Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking puhunan? Ang isang babae, Gusto ko lang malaman. ang sarili niyang katawan. Mas maganda ang babae, mas pinapahalagahan niya ito. Ngayon, tinapaktapakan mo ito. Bukas, sino ang nakakaalam? Kung kaninong kama siya matutulog? Oh. Kaya pala ganyan ang ginagawa mo? Kung kani-kaninong lalaki ka natutulog? Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Nakikita ko. Kaya kailangan kong gawin kay Bai Mengyao na hindi na siya makabangon pa kailanman. Sa totoo lang, gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Dahil dating magkaklase tayo. Pero mukhang wala ka ng pag-asa. Li Jiangfan, hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling ang utak mo. Sa tingin mo ba magiging maayos ka? Sa tingin mo ba palampasin kang pamilyang Zheng? Kanina sa ginawa mong paghamak sa kanya, nalampasan mo na ang limitasyon ng pamilyang Zheng. Kahit na nabili ang one-man group, hindi makapagdesisyon ang Tiyoko kung sino ang pipiliing ministro. Pero ang gusto ni Bai Mengyao na magtrabaho dito, imposible na. Tara na. Ano ba yan? Bakit ka ganyan? Bitawan mo ako. Tara na. Alam mo ba kung sino ako? Paano mo nagawa sa akin yan? Anong nangyari? Ginang Qin. Ang departamento ng pamumuhunan ng one-man group ay si Bai Mengyao. Sigurado akong ibinenta ni Bai Mengyao ang kanyang sarili. Nagagusto si Zhao Tianhe sa kanya. Kaya nangyari ito. Mukhang nangyari nga ang kinakatakutan ko. Ginang Qin, anong gagawin natin ngayon? Si Bai Mengyao ang magiging bagong pinuno ng Department of Investment Promotion. Hindi na matutuloy ang order ng pamilya Bai. Sige, umuwi ka muna. Ginangkin, ano po yon? Humanap kang ilang taong magaling lumaban. Dapat masira ang mukha ni Bai Mengyao ngayong gabi. Ginangkin, ano po yon? Humanap kang ilang taong magaling lumaban. Dapat masira ang mukha ni Bai Mengyao ngayong gabi. Kung paano mo gagawin. Bahala ka na. Pero medyo hadlang si Li Jiangfan. Pulubi lang siya. Hindi mo ba kaya yon? Hindi po, Ginangkin. Nararamdaman ko na si Li Jiangfan. Hindi lang siya basta pulubi. Kakaiba siya. Ganito na lang. Aalisin ko si Li Jiangfan. Pagkaalis ni Li Jiangfan, si Bai Mengyao ay isa lang babae. Para sa akin, ang kunin ang buhay niya ay napakadali lang. Bakit ko naman kukunin ang buhay niya? Gusto ko lang siyang mamuhay ng hamak. Huwag na huwag mong palpakin to. Li Jiangfan, may isang bagay na hindi mo pa alam, di ba? Ano yon? Liang Chayan. Si Liang Chayan na tumulong sa'yo noon. Naalala mo pa ba? Anong nangyari kay Liang Tayan? Alam mo ba sa loob maraming taon? Hindi kanya kailaman binisita? Alam mo ba kung anong nangyari? Nasa mental hospital siya. Ano? Nasaang ospital siya? Nasaang ospital siya? Hayaan mo na. Magkaklase naman tayo. Dadalhin kita para makita siya. Gumagamit ka ba ng enchanting perfume? Ikaw na pulubi. Alam mo pa pala ang enchanting perfume? Ang amoy ng pabangong ito, kayang gisingin ang pagnanasa ng lalaki. Sa madaling salita, pampagana ito. Ikaw na mabahong pulubi. May alam ka rin pala. Pero huwag kang mag-isip ng masama. Ikaw na mabahong pulubi. Hindi ka makakaakyat sa kama ko. 2 beses na kaming umikot. Nasaan ba talaga ang tao? Nandito. Nandito. Dito nakakulong ang kuya mo. Buksan mo ang pinto. Anong tinitingin-tingin mo? Wala naman akong susi. Niloloko mo ako. Eh ano naman? Sasabihin ko sa'yo. Mas mabuti pang bilisan mo at tingnan. Ang Bai Mengyao mo. Dinala lang kita rito para ilayo ka. Para asikasuhin si Bai Mengyao. Anong gagawin mo kay Mengyao? Bakit hindi mo puntahan at alamin? Magpadala ng ilang tao para protektahan si Mengyao. Xiao Gao, Manager Bai, nasaan ang Ginoo na kasama ko kaninang umaga? sumakay sa kotse ni Sikin. Kasama si Sikin. Opo. Queen Luxe? Opo. Ah, sige. Seth, kaya pala magkasabwat sila? Anong ginagawa ninyo, ate? Sino kayo? Miss Bay.
Wala naman kaming gagawing masama. Maghuhugas lang kami ng mukha mo. Ang mukha mo kasi. Sobrang nakaaki. Ano yan? Sulfuric acid. Para hugasan ng mukha mo. Kita mo, ang bait ko sa'yo. Kahit sino pa ang nag-utos sa'yo, kahit kanino ka pa kabilang. Sa susunod, atay ka, lumayas ka. Reyna, ayos lang po ba kayo? Ah, oo okay lang. Alis na po ang inyong lingkod. Teka lang. Sino ang hari ninyo? Sa tamang panahon, malalaman nyo rin po, Reyna. Ayos ka lang ba, Mengyao? Mukhang alam mo na may mangyayari sa akin Nag-alala lang ako sa'yo. Nag-alala? Kakaalis mo lang. Ang bodyguard niya. Dumating para buhusan ako ng sulfuric acid. Sasabihin mo bang hindi ka kasama nila? Hindi ka nila kasabwat? Kagagaling ko lang. May ginawa lang ako. May ginawa? Ano naman ang magagawa mo? Anong ingay yan? Wala po, Tay. Talaga? Hindi mo na kailangang ipagtanggol siya. Hindi ko ba naririnig? Ikaw, Lee, ang kapal ng mukha mo. Mabahong pulubi. Kumakain sa bahay namin. Nakikitira ka sa bahay namin. Ngayon, ano na? Natuto ka ng sumagot sa anak ko. Hindi ba? Sa tingin ko, kailangan mo lang ng palo. Wala po talaga, Tay. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Hoy, Lay. Oas na. Bayaran mo na. May nangyari lang kanina, kaya naantala ako. Anong sabi mo? Naantala ka? Ang ibig mong sabihin, ayaw mong magbayad, di ba? Hindi ba? Ang mga sinabi ko, para sa'yo, pang-utot lang ng aso. Hindi ito welfare center. Hindi ba pwedeng bawiin ang sinabi? Sa tingin ko, kailangan mo lang ng palo. Ngayon, hindi ba pwedeng bawiin ang sinabi? Sa tingin ko, kailangan mo lang ng palo. Ngayon, Iginalang kita dahil matanda ka, kaya pinagbigyan kita. Kung abusuhin mo yan, huwag kang magtaka kung hindi na ako magiging magalang. anong ibig mong sabihin? Gusto mong magbayad ng masuli, di ba? Kung ganoon. 2 araw. Kailangan mong magbayad ng 2,000. Master Liu. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Hindi ba't napag-usapan na natin? Bayaran ko kayo sa katapusan ng buwan, di ba? Bayaran. Anong mababayaran? Huwag kang mag-alala. Ngayon, hindi ako pumunta rito para singilin ka. Nabalitaan kong ang anak mo, nakipag-asawa sa isang pulubi. Ginawa siyang manugang. Hindi ba? Totoo ba yan? Palabasin mo yang bata. May tatanungin ako sa kanya. Ay, Liu Yi, tungkol lang pala sa bagay na yan. Ay, nagulat ako. Hoy, ikaw na Li. Halika rito. Sabihin mo, anong ginawa mong ikinagalit ni Liu Yi? Lumuhod ka agad kay Liu Yi at humingi ng tawad. Halika rito. Sabihin mo, anong ginawa mong ikinagalit ni Liu Yi? Lumuhod ka agad kay Liu Yi at humingi ng tawad. Ikaw si Li Jiangfan, di ba? Ako nga. Sige. Tatanungin ko siya. Anong gagawin ninyo? Hindi natin ito kaya. Sino ang makakagalit sa sekta ng Snow Wolf? Ay, tatay. Hindi natin makakagalit ang sekta ng Snow Wolf. Hello, Chairman Zhao. Ano po yon, Manager Bai? Ganito po kasi. May gusto po sana akong hingin na pabor. Manager Bai, huwag niyo po akong gaanong arespeto. Ano man po ang kailangan niyo, sabihin niyo lang po. Sinabi po ng aming dakilang hari na kailangang sundin ang lahat ng hiling niyo. Si Li Jiangfan. Binihag siyang sekta ng Snow Wolf. Sino si Li Jiangfan? Siya yung pulubing kasama ko. Sige po, naiintindihan ko na. Huwag po kayong mag-alala. Bumahok ang pulibi. Ang lakas ng loob mo, ha? Bilisan mo. Nasaan ang tao? May kinalaman ba sa iyo? Queen Lukue. Naubos na ang mga pagkakataon mo. Mula ngayon, ikaw at ang sekta ng Snow Wolf ay kailangang mawala. Hoy, mabahong pulibi. Baliw ka ba? Malapit ka nang mamatay. Nagmamayabang ka pa rin? Tara! Liu Guangzuan, ang tapang mo. Tao ng Kingfeng Pavilion. Zhao Chena. Bakit ka nandito? Ang tapang mo. Tao ng Kingfeng Pavilion. Zhao Chena. Anong ginagawa mo rito? Bakit naman hindi ako pwedeng pumunta? Hindi mo siya pwedeng galawin. Paano kung ijit kong galawin siya? Subukan mo. Maasahan mong hindi ka makakalabas sa garaheng ito ngayon. Zhao Chena. Para lang sa isang pulubi. Makikipag-away ka sa akin. Subukan mong galawin siya. Emil, Saj. Ibibigay ko sa iyo ang paggalang na ito. Magkita na lang tayo. Li Jiangfan. Pinapayuhan kitang huwag nang gumawa ng gulo. Nailigtas ka ni Binibining Bai minsan. Pero hindi kanya maililigtas habang buhay. Binibining Bai, kung wala na kayong kailangan, ako po ay aalis na. Sana po ay magsalita kayo ng maganda. Sa dakilang tao para sa akin. Salamat, Ginoong Zhao. Li Jiangfan. Paano mo nagawang galitin si Liu Guangquan?
Tumigil ka. Li Jiangfan. Paano mo nagawang galitin si Liu Guangquan? Tumigil ka. Saan ka pupunta? Hindi mo ba ako dapat pasalamatan? Salamat, kung hindi dahil sa akin ngayon. Kung nag-ipon ka ng kapal ng mukha para himingi ng tulong. Kung hindi dahil kay Mrs. Hao. Matagal ka nang patay dito. Saan ka pupunta? Babalik ako sa pagiging pulubi ko, para hindi mo na isipin na kami ni Ken Lokue ay nagsasabuatan para saktan. Papuntahin mo si Zhao Chanherito para kasapin ako. Kuya Lee, sa garahe kanina. Ako ay ignorante at walang galang. Nagkasala ako. Okay lang, hindi kita sinisisi. Bumalik ako dito, para magpahinga lang. Hindi mo rin naman alam kung sino ako. Kasalanan ng pesteng si Liu Guangxuan. Itong si Liu Guangquan. Kuya Lee, itong si Liu Guangxuan. Gagawan ko ng paraan para matapos siya. Sigurado iyan. Marami naman akong pera, di ba? Magkano ang pera mo? Hindi ko pa nabibilang. Mga ilang bilyon siguro. Cash? Cash. Mukhang kailangan ko na talagang sumama sa iyo simula ngayon. Kuya Lee, nagbibiro lang po kayo. Ang one-man group ko, binili nyo lang basta-basta. Sa inyo po, ako ay maliit na isda lang. Gusto mo bang maging hari ng underworld? Ito po ba ay Huwag ka nang magpatumpik-tumpik, gagawin mo ba o hindi? gagawin? Sage. Kung gayon, ayos na. Pero ngayon, ang pinakamalaking kalaban ko ay si Liu Guangxuan. Ang pamilyang Zheng ang nasa likod niya. Hindi simple ang pamilyang Zheng. Maganda rin ang koneksyon nila sa Yanjing. Ang pagtanggal kay Liu Guangquan, para sa iyo, ay dapat sapat na. Hindi ka kumilos sa loob ng ilang taon. Dahil lang ba sa pamilyang Zheng? Hindi mo alam. Hindi lang pamilyang Zheng. Ngayon, kasama pa ang opisyal na pamilya. Ang pag-iral namin ni Liu Guangxuan ay isang uri ng balance. Ayaw ng opisyal na pamilya na mayroon lang isang boses sa mundo ng martial arts. Dagdag pa ang Master Long na nawala na. Mas mahigpit ang kanilang pamamahala. Ganoon pala. Kung ayaw ng opisyal na pamilya, na mayroon lang isang boses sa mundo ng martial arts, tanggalin muna natin si Liu Guangquan. Pagkatapos, magtatatag tayo ng isa pang puwersa. Nakalaban mo, hindi ba? Matalino. Tay, tikman niyo po. Bagong aning sa po ito ngayong taon. Tay, tingnan niyo po. Si Meng Yao. Nakauwi na rin. Kaya magsasabi na ako. Kaagad. Palalayasin ko ang amoy libag na pulubi na yan na si Lee. Umalis siya. Ako ang nagpapunta sa kanya. Pinatira ko muna siya. Sa bahay natin pansamantala. Pag nakahanap na siya ng tirahan, saka siya lilipat. Ito, hindi ko. Maintindihan. Kung makahanap man siya ng tirahan. Anong kinalaman nito sa pamilya bay natin? Talaga naman. Bata pa, may kamay at paa, pero nagpapalimos pa. Nandidiri ako iniisip pa lang. Signa. Huwag nyo nang siyain ang kasiyahan ng mag-ama dahil lang sa maliit na bagay na yan. Yaw. Mali si Lolo noon. Hindi tama ang ginawa ni Lolo. Huwag kang magalit kay Lolo. Yaw. Mali si Lolo noon. Hindi tama ang ginawa ni Lolo. Huwag mong sisihin si Lolo, ha? At para sa bawat pamilya sa inyo, binilhan ko kayo ng tig-isang bahay. At ibabalik ko rin ang karapatan ng katay mo sa mana. Ang utang sa sugal ng tatay mo, binayaran ko na rin. Naintindihan ko po, Lolo. Yaw. Ikaw na ngayon ang grupo ng one-man. Ang one-man group. Hindi mo ba matutulungan tingnan ang order ng pamilyang Bai? Anuman ang mangyari, isa tayong pamilya. Lolo, alam ko po. Ang posisyong ito ay nakamit ko. Dahil pinagkakatiwalaan ako ni Mrs. Hao. Pero kung maipapasa ang order ng pamilyang Bai, tiyak na pipirmahan ko ito. Meng Yao, mana mo talaga sa akin ang pagiging seryoso. Yaw. Nabalitaan ko na ang tungkol kay Zhao Tianhe. Kung hindi ako nagkakamali, may isang mahalagang tao na nagkakagusto sa iyo, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, may isang mahalagang tao na nagkakagusto sa iyo, di ba? Palagi niya akong tinutulungan. Mabuti naman. Bigla kong naalala ang isang bagay. Dapat kitang paalalahanan. Tingnan mo, ang ganda ng pag-unlad mo ngayon. Kung palagi kang kasama ng linay yon, ang amoy pulubing iyon, tiyak na makakaapekto iyon sa kinabukasan mo. Lalo na kung ang importanteng tao na iyon, sakaling malaman, na magkasama kayong dalawa, tiyak na hindi siya matutuwa, di ba? Ama, tay? Para sa akin ba talaga ang iniisip mo? O para sa pamilyang Bai? Anak, tingnan mo, mayroon bang pagkakaiba doon? Kung pakasalan ka ng importanteng tao na iyon, at mabait siya sa iyo, hindi ba mas maganda iyon para sa pamilyang Bai? Nga. Sage, Meng Yao. Alis na ako.
Hindi pa po ba kayo tatapos kumain bago umalis, Tay? Ayos lang. Kung gayon, hindi na kita ihahatid, Tay. Huwag na. Tay, dahan-dahan po. Aking anak. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ba talaga ang importanteng tao na iyon? Tay, hindi ko rin po alam kung sino siya. Basta, lagi po siyang tumutulong sa akin. Hindi pwede. Kailangan kong palisin ang linayan. Ang pulubing yan, umalis agad. Kung hindi, makakaapekto yan sa kinabukasan ng anak ko. At kung ang mahalagang taong yan, magalit, masama yan. Ay, Mengyaw, ang basura na tulad nito. Itapon mo na lang, tapos. Ano pa bang ayusin dito? Sige, itapon mo sa gilid. Ano ba to? Tatay, bagay yan ng iba. Bitawan mo. Naku po, antigo to, sigurado. Tatay, ibigay mo sa akin. Bakit ko ibibigay sa'yo? Ang tagal na niyang umuupa dito. Nagbayad ba siya ng renta? Ang bagay na to ay pambayad sa renta. Li Jiangfan. Pasensya na. Kinuha ni tatay ang espada ng Diyos ng digmaan mo. Ayos lang. Ipagpalagay mo na lang na pambayad ko yan sa renta. Isa pa, tinulungan mo rin ako dati. Mengyaw, kailangan ko nang umalis. Ingatan mo ang sarili mo. Ang mga gamit mo. Hindi ko na kailangan ang iba. Itapon mo na lang. Anong ginagawa mo? Ikaw pala, Kuya Jin. Matandang bay. Hinanap kita kung saan-saan. Ailan mo babayaran? Ang utang mo sa akin? Kuya Jin, ang galing naman ng timing ninyo. Halika, maupo kayo agad. Halika, upo muna kayo. Kuya Jin, hindi ninyo alam. Pero nakakuha lang ako ng isang kayamanan. Alaga. Kuya Jin, eksperto kayo. Pakitingnan ninyo. Tingnan ninyo ang lumang porma nito. Ang mga bakas ng kalawang. Halatang-halata na. Isa itong antigong bagay. Sandali, hintayin natin. Dumating ang master. Siya ang makapagsasabi kung magkano ang halaga ng espada na ito. Pagdating ng panahon, ang utang ko sa inyo ay mababayaran lahat, hindi ba? Pakitingnan ko. Halika, Sage. Magandang klase. Magandang espada nga. Ganito, Kuya Jin. Pagdating ng master, agad ko siyang ipapa-examine. Ito. Kapag nalaman na natin kung magkano ang halaga nito, agad kong babayaran ang pera sa inyo. Kalokohan. May utang ka sa akin. Hindi. Ngayon, itong espada ay akin na. Nagbibiro lang si Kuya Jin. Ang hirap kong nakuha itong espada. Ibigay mo muna sa akin. Akin yan. Akin na. Bitawan mo. Alisin mo yang kamay mo. Ano nang ingay yan? Ay, nandyan na. Tio Zhang, maganda po't dumating kayo. Pakitulungan po akong tingnan. Magkano po kaya ang halaga nito? Tingnan niyo po. Amoy dugo. Napakatinding aura ng pagpatay. Aura ng pagpatay. Anong aura ng pagpatay? Tiyozhang. Maamin na po kayong nabasang Japanese novels. Sabihin niyo na lang po sa akin. Magkano ang halaga ng espadang ito? Sayo bayang espada. Itong espadang yan. Tumahimik ka. Hindi. Ang patakaran ng inyong auction house. Hindi ba ay mag-evaluate lang at walang pakialam kung sino ang may-ari? May ganyang patakaran nga. Pero hindi ito ordinaryong espada. Ang may-ari nito ay hindi ordinaryong tao. May ganoong patakaran. Pero hindi ito ordinaryong espada. Ang may-ari nito ay hindi ordinaryong tao. Ang galing ng paningin mo, guro. Tama siya. Ang may-ari nito ay hindi ordinaryong tao. Sobrang ordinaryong tao. Kasi pulubi siya. Alam mo ba? Huwag na nating pag-usapan yan. Magkano ba ang espadang ito? Magkano? Bilisan mo. Ang kapanahunan ng espadang ito ay mahiya tukuyin. Ganoon ba? Sandali lang po, kayong dalawa. Kukunin ko ang manager. Manager? Hindi mo man lang nakita, guro? May sasabihin ako. Kung ang taong iyon ay dumating at sinabing ang espadang ito ay sobrang mahal, hindi mo yan pwedeng solohin. Siyempre hindi. Kilala kita. Hindi ba ikaw si Ginoong Zhao, ang chairman ng One Man Group? Kilala ko yan. Ikaw ang manager? Ito rin ang ari-arian ko. Ito lang espada. Tama. Sige, tingnan nyo. Sabihin mo, saan galing ang espadang ito? Hindi ba sinabi ko na sa inyo? Ang gawin nyo lang ay suriin. Susuriin lang namin. Pero may isang bagay na hindi namin kayang gawin. Iyon ay ang banal na relikya ng imperyo. Susuriin lang namin. Pero may isang bagay na hindi namin kayang gawin.
Iyon ay ang banal na relikya ng imperyo. Banal na relikya ng imperyo. Magsasabi ako sa inyo ng totoo. Ang espadang ito ay pagmamay-ari ng isang dakilang tao ng imperyo. Ang taong ito ay may napakalaking kapangyarihan. Kung hindi kayo magiging tapat, baka magdulot ito ng kapahamakan sa inyo. Kapahamakan. Hindi ako. Siya. Ano, ako? Siya. Wala akong kinalaman diyan. Kung may tatanungin kayo, siya na lang ang tanungin nyo. Kuya Jin. Paumanhin. Kuya Jin, saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng umalis ngayon, Kuya Jin. Sabihin mo, kanino ito? Ang espadang ito. Ito ay akin na ngayon. Sa iyo. Nga. Emar Zhao, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Ang espada na ito, dati ay pag-ari ng isang mabahong pulubi. Siya, at ang aking anak na babae, ay magkasintahan dati. Pero hiwalay na sila ngayon. Tingnan mo, ang pulubing iyon. Matagal nang nakatira sa bahay namin ng libre. Ni isang sentimo ng upa ay hindi niya binayaran. Kaya, ang espadang ito ay pambayad na niya sa upa. Matagal nang nakatira sa bahay namin ng libre. Ni isang sentimo ng upa ay hindi niya binayaran. Kaya, ang espadang ito ay pambayad na niya sa upa. Tama. Ganito. Dalhin mo ang espadang ito. At bibigyan pa kita ng 10 milyong piso. Kung kulang pa, kumuha ka lang ulit. Ano? 10 milyong piso. Totoo po ba ang sinasabi ninyo? Totoo. Totoo. Pero may isang kondisyon ako. Ibalik mo sa kanya ang espadang ito. Sa susunod na kailangan mo ng pera, pwede kang kumuha anumang oras. Emar Zhao, huwag po kayong magbiro sa akin ng ganyan. Mahina po ang loob ko. Ang ibig kong sabihin, nadala na ang espadang ito, kaya ipinapasanla ko muna ito sa inyo. Kung hindi, hindi ko kayang tanggapin ang perang iyon. Hindi ako nagbibiro. Mula ngayon, kumuha ka lang ng pera dito anumang oras. Kahit gaano karami ang gusto mo, ibalik mo ang espadang ito. Ngunit umaasa pa rin ako na tratuhin mo ng maayos ang may-ari ng espadang ito. Emar Zhao. Ang sinabi mo, hindi mo dapat pagsisihan. Talagang totoo yan. Sage. Mengyao, sakto. Nasaan si Li Jiangfan? Umalis na. Ang pulubing ito, bakit ba ang atat niya? Bakit ka nandito? Hari. Hari, nakita ko ang espada ng Diyos ng digmaan ngayon. Kaya hula ko, kailangan nyo ito. Sige, pwede ka nang umalis. Sino si Zhao Qian? Ang pinuno ng malaking pamilya ng Jianghai. Lahat ay umuyuko sa kanya. Lumuhod pa siya kay Li Jiangfan. Mukhang tama talaga ang pag-ampon kay Bai Mengyao noon. Napakaswerte ko. Mayroon ng misteryosong hari. At ngayon ay may Li Jiangfan pa. Siguradong yayaman ako bilang biyenan. Li Jiangfan. Oh, Sailai. Sailai. Bakit ka nagtago dito? Ang hirap mo naman kitang hanapin. Tignan mo. Ito ang mga gamit mo. Sinadya kong dinala to sa'yo. Halika na, umuwi na tayo. Umuwi? Naman. Hindi mo alam. Ang anak kong si Yao Yao. Sobrang na-miss ka niya. Mula nang umalis ka, tuloy-tuloy siyang umiyak. Bilang isang ama, paano ko kaya hindi masasaktan? Totoo yan. Nag-ayos siya ng mga gamit mo ngayon. Habang inaayos niya, nahulog ang marriage certificate niyo. Doon siya biglang umiyak ng sobra-sobra. Kaya ako, Marriage certificate. Tara na. Sige. tara, Lai, lakad, umuwi na tayo. Li Jiangfan, huwag ka na mahiya sa bahay. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Tatay, bakit ka? Yao Yao, sakto nandito ka. Huwag ka nang mag-alala. Huwag mo nang intindihin ang lahat. Dinala ko na siya rito. Tingnan mo, bagong kumot at sapin ng kama na binili ko para kay Li. Ilalagay ko na agad. Mag-usap kayo. Sabi ng tatay mo, ayaw mo raw akong umalis. Hindi ah. Bakit ka nandito? Yan lang ang kinakain mo? Medyo gutom ako. Sandali lang. Hello. Ikaw ang gumawa? Kumusta? Hindi masama. Sino ka? Bakit ka nasa bahay namin? Ikaw si. Nasa bahay ka namin tapos tatanungin mo ako kung sino ako? Magnanakaw ka siguro ano? Hindi. Li Jiangfan. Hindi ko pa naririnig ang pangalan mo. Ano to? Marriage certificate. Eriko? Pek siguro yan. Imposibleng magkagusto sa iyo ang Eriko. Kapatid ka ni Mengyao? Ako si Bai Haotan. Ako ang bayaw mo. Maganda naman ang hitsura mo. Okay lang din naman ang itsura mo. Anong trabaho mo? City Observer. Pulubi. Binibiro mo ba ako, kuwa? Sino ba ang hindi nakakaalam na ang mga naliligaw sa Eteko? Pwedeng pumila mula dito.
hanggang sa City Center Plaza. Magpakatotoo ka nga. Anong grupo ang pinagtatrabahuhan mo? Hindi mo pa ba talaga naririnig ang pangalan ko? Pwedeng pumila mula dito. Hanggang sa City Center Plaza. Magpakatotoo ka nga. Anong grupo ang pinagtatrabahuhan mo? Hindi mo pa ba talaga naririnig ang pangalan ko? Kakabalik ko lang galing sa pag-aral sa ibang bansa. Kuya, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Matagal na akong ayaw mag-aral. Matagal ko nang hinihintay na makahanap ang ete ko ng mayaman na asawa. Hindi kita sisisihin. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Simula nang malulong sa sugal ang tatay ko, mas lalong humirap ang buhay namin. Umasa ka nakikita ang tatay ko para buhayin ako? Hindi iyan mangyayari. Masaya na ako kung hindi niya ako papatayin. Pero ang ete ko, iba siya. Ang ete ko ay ang diyosa ng Jianghai. Anak nga ito ni Bai Wenshan. Sobrang katulad siya ni Bai Wenshan sa ugali. Ganto na lang ang sasabihin ko sa'yo. Noong nag-aral pa ako, ayos naman ang buhay ko. Yung nga naliligaw sa ete ko. Palagi akong binibigyan ng pera at pagkain. O kaya naman, nilalabas ako para maglibang. Noon, habang nag-aral ako, inisip ko na, kung magpakasal ang ete ko sa isang mayaman, bakit pa ako mag-aral? Hindi ba't mas masarap magpakasasa sa buhay sa bahay? Pero talagang pulubi ako. Noon, habang nag-aral ako, inisip ko na, kung magpakasal ang ete ko sa isang mayaman, bakit pa ako mag-aral? Hindi ba't mas masarap magpakasasa sa buhay sa bahay? Pero talagang pulubi ako. Kuya, kung awayin mo pa ako, magagalit na ako sa'yo. Lahat ng naliligaw sa ete ko, nakita ko na, ang pinakamababa sa kanila, ay executive ng isang kumpanya. Ang iba naman, mayayamang anak. O kaya mga C ng iba't ibang kumpanya. Pakiramdam ko, hindi ka naman siguro malayo sa kanila. Kuya, paano kung bumaba tayo at maghanap ng bar? Uminom tayo at magkwentuhan. Para na rin sa pagsalubong sa kapatid mo. Pwede ba? Pwede naman. Kuya, nasaan ang kotse mo? Rolls Royce ba o Ferrari? Wala akong kos. Wala akong kotse. Imposible. Paanong wala kang kotse? Paano mo susiyin ang ere ko kung wala kang kos? Ito lang ang sasakyan ko. Sige na kuya, kose yan ng ere ko. Sasakay ka ba o hindi? Hindi ako sasakay. Marunong ka bang magmeneho? Marunong ako. Baby, miss na miss kita. Kuya, hindi ba tayo inom? Bakit tayo nandito? Pareho lang kung bibilhin natin at inumin sa bahay. May beer ba kayo? Beer? Paumanhin. Mga mamahaling alak lang ang meron kami dito. Walang beer. Li Jiangfan. Sinipa mo ako noon. Ngayon, papatayin kita. Huwag kang makipag-away. Huwag kayong gumawan gulo dito sa lugar ko. Ngayon, bigyan nyo ng respeto ang babi ko. Xiao Tian, Kailan ka pa bumalik? Kadarating ko lang. alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Bumili ka ng beer dito. Dinala akong kuya ko dito. Mayaman ang kuya ko. Siya, si Li Jiangfan na yan, ang mabahong pulubi. S26. E426. Anong nangyari? E426? Anong nangyari? Pinipilit ni Qin Lutsui ang et mo. Pinakasalan niya yang pulubing yan. Para lang ipahiya siya. Grabe ang kahihiyan ng pamilya Bai dahil dito. Galit na galit si Lolo. At pinatalsik kayo mula sa pamilya. Kung hindi dahil kayong Master Zeng na nagagusto kay Bai Mengyao. Hindi ka na miyembro ng pamilya Bai. Bakit mo pa nilabas yang mabahong pulubing yan? Pulubi ka nga. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Hindi ka na miyembro ng pamilya Bai. Bakit mo pa nilabas yang mabahong pulubing yan? Pulubi ka nga. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Umalis ka na. Huwag kang istorbo. Hindi ka ba inom? Saan naman kukuha ang pera ang isang pulubi? Sino nagsabing walang pera ang gapulubi? May pera ba dito? Miss, pakicheck nga po ang balance ko. Gusto mo bang mag-check ng balance? O bumili ng alak? Kung gusto mong mag-check ng balance, sa kabila ka mag-check. Kung gayon, bibili na lang ako ng isang bote ng alak. Kuya, Sanay ako dito. bumili ka lang ng pinakamura. Yung 8,888 na lang. Hindi, yung 6,888. Yun na lang bilhin mo. Kung gayon, kukuha ako ng isang bote nung 888. Beep, kulang ang balance. Manahimik ka. Beep, kulang ang balanse. Manahimik. Tagumpay. Halika, mahal. Bigyan mo ako ng isang bote ng 8,888 na yan. Bigyan mo ako ng isang bote. Miss, tingnan mo, naswipe na ang card. Nabibili na rin ang alak. Pwede mo ba akong tulungan na i-check ang balance? Walang pahintulot ang card na ito. Anong ibig sabihin ng walang pahintulot? Gayon lang din ako nakakita ng ganitong card. Pwedeng iswipe lang, pero hindi pwedeng i-check ang balance. Kung gayon, kukuha akong isa pa. Yung 12,888. Kapatid, Yung 6,888 kanina. hindi ko alam kung gaano katagal inipon ng pulubing si Li Jiangfan. Gaano katagal niya inipon? Kung mag-swipe ka pa ng 12,888, hindi ba nakakahiya kung hindi ma-swipe? Iswipe. Tagumpay.
Yung madalas kong inumin. Yung 32,888. Bigyan mo ako ng isang bote. Tagumpay. Nagtagumpay na naman. Yung madalas kong inumin. Yung 32,888. Bigyan mo ako ng isang bote nito. Bigyan mo ako nito. Yan, iswipe mo to. Yung yan. Iswipe ito. Ito, bigyan mo ako ng isang bote. Iswipe. Yung. Ito. Lahat ng gusto niya, gusto ko rin. Ito. Wala ka ng pera. Ito. Iyon. Ito, gusto ko yan. Gusto ko ito. Iyon. Miss, yung nasa gitna. Ibalot mo para sa akin. Ang alak na yan ay mahigit 1,000,000 piso. Ang korona sa itaas. Kayang bilhin ang buhay ninyong dalawa. Hayaan na. Huwag na lang ang buhay. Sweet. Matagumpay ang transaksyon. Matagumpay. Kuha. Mga 1,000,000 lang naman yan, di ba? Bumili ka rin, di ba? Madalas kong iniinom ang alak na yan. Hindi masarap. Hayaan na. Kuya Inlaw. Hindi ko inakala na mayroon ka talagang mahigit 1,000,000. Kung mayroon kang mahigit 10,000,000, maari kong pag-isipan. Naipakasal ang ere ko sa iyo. 10,000,000 lang para magpakasal? Sigurado ka bang may 10,000,000 ka? Mayroon. Miss, pakibigay ang car. Balutin mo para sa akin ang alak. Kukinin ko mamaya. Kuha. Punta tayo sa ibang lugar para magsaya. Tara na. Tapos na ang pamimili. Sir, ang kabuwang gastos nyo pong gayon ay 500,000. Ito po ba ay ipapalista o babayaran nyo ng gayon? Mahal, pwede bang ibalik? Tay, nandito na ako. Haot yan, nakauwi ka pa pala. Ito. Alak na biniling kuya mo para sa'yo. Talaga? Sa kulay pa lang, dekalidad ito. Maaming pera to, di ba? Higit 1,000,000 ang nagastos. Higit 1,000,000, puro alak lang. Alam ko na, hindi ordinaryo ang apelyido na yan. Nagtatago lang yan ng tunay niyang lakas. Sa tingin mo, kapag kasama mo siya, sa paraan niya gumastos. Dapat siya ay... Dapat mayaman siya, di ba? Mali. Hindi mo ba binisita ang lolo mo? Ayaw ko, Tay. Sabi ng lolo mo, namimiss ka niya. Ikaw talaga, bata ka. Ikaw na lang ang pumunta. Hindi ako pupunta. Haot yan. Paano na ba to? Ako na lang mag-isa. Nakakapagod nga mag-shopping ngayong araw. Ibigay mo na lang sa akin yung mga bag. Umuwi ka na agad at magpahinga. Kung hindi naman. Masahihin kita ng gabinti? Hindi na kailangan. Bakit ka narito? Naglalakad-lakad lang. Alis na muna ako, wag na akong mag-istorbo. Mauna na muna ako. Ako na rin alis. Tay. Bakit niyo po ako pinahanap ngayon? May kailangan po ba kayo? Apos ikaw, anong mo pa kung anong meron? Anungin kita. Si Li Jiangfan nga. Bakit nandoon pa rin sa bahay ninyo? Dahil sa akin, Tay. Kasi po ang ginawa ko. May dahilan po sa kanya. Si Li Jiangfan nga. Hindi naman. Anong dahilan? Mas importante pa ba yun kaysa sa pag-aasawa sa isang yay? Kung hindi nga tumuloy sa malaking tao, pwede naman si Master Zeng, di ba? Alam mo ba kung gaano kalaki ang paglulugi ng pamilyang Bai ngayon? Gaano kalaki ang nawala sa atin? Tay, huwag po kayong mag-alala. Si yung Master Zeng. Hindi ba si Zeng Jinhua yon? Sa tingin mo, bagay ba si Yaoyao namin kay? Sa kanya? Anong ibig mong sabihin? Hinahanap ka na ng dakilang tao na yon. Sa tingin mo, bagay ba si Yaoyao namin kay? Sa kanya? Anong ibig mong sabihin? Hinahanap ka na ng dakilang tao na yon. Tay, ganito na lang ang sasabihin ko sa iyo. Si Yaoyao namin. Hindi kalanman magpapakasal sa mga tulad ni Zeng Jinhua o sinumang kagaya niya dahil hindi sila kaapat-dapat. Angatlo. Sabi mo hindi karapat-dapat ang pamilya Zeng kay Yaoyao natin. Kung gayon, sino ang karapat-dapat sa kanya? Maliban kung may mas makapangyarihang Panginoon. Tay, ang talino mo talaga. Tama ang hula mo. Kung gayon, sabihin mo sa akin, sino siya? Sa ngayon, sa totoo lang, hindi ko pa alam. Pero Tay, huwag kang mag-alala. Kailangan mo lang tandaan, ang taong ito ay maraming beses na mas makapangyarihan kaysa sa mga tao ng pamilya Zeng at Jin. Iyon lang. Ikaw na bata ka. Nagkapaloko ka pa sa tatay mo. Bilisan mo, sabihin mo na kung sino siya. Atay, ibubunyag ko na ang lahat sa iyo. Sa totoo lang, huwag muna nating pag-usapan. Huwag muna nating pag-usapan yung dati. Yung misteryosong tao na laging tumutulong kay Yaoyao ng pamilya natin. Hindi ba? Si Li Jiangfan lang, mismo. Hindi siya ordinaryo. Li Jiangfan. Isa lang siyang amoy bulok na pulubi. Anong hindi ordinaryo doon? Tay, dapat kilala ninyo. Si Zhao Chan, di ba? Kilala. Ang chairman ng One-Man Group.
Kontrolado ang legal at illegal na mundo. Siya ang may pinakamalaking kapangyarihan sa lugar na ito, at siya rin ang pinakamakapangyarihan. Tama, siya nga. Nakita ko mismo. Lumuhod si Zhao Qian kay Li Jiangfan. At lumuhod siya ng buong paggalang. Isipin ninyo, anong uri ng tao ang makapagpapaluhod? Kay Zhao Qian. Inatunayan na napakalaking tao yon. Tingnan ninyo rin ang pamilyang Zheng, pamilyang Jin, pamilyang Qian. Sa tingin nila, parang wala lang yon. Tama ko, di ba, Tay? Kung ganoon, gaano karami ang alam mo tungkol sa importanteng taong yan? At tungkol kay Li Jiangfan, gaano karami ba talaga ang alam mo? Tatay, nalilito kayo. At tungkol kay Li Jiangfan, ano ba talaga ang alam mo? Tay, nagkakamali ka. Ang mga ganitong klaseng malalaking tao, kaaniwan ay napakababang loob kumilos. At si Li Jiangfan noon, talagang nagtatago lang ng kanyang kakayahan. Kaya ang kanilang mga sikreto, paano natin madaling mahuhulaan? Pero ayos lang. Anuman ang mangyari, ang napakaraming taong iyon ay umikot lang sa minyaw natin. Naiintindihan ko. Kailangan mong magsikap na makipagkaibigan sa kanila. Kung ang Bai Group ay makakaangat, nakasalalay sa iyo. Tay, dahil sinabi niyo na po yan, natural lang na hindi ako atras. Tiyak na matatapos ko ang misyon. Pero Tay, medyo masikip ang hawak ko sa pera. Sig. Mamaya, ipapadala ko sa kanila ang 20 milyon para sa iyo. Gamitin mo muna. Kung kulang, sabihin mo lang. Sa loob ng 2 araw, mag-host ako ng birthday banquet. Dalhin mo si Li Jiangfan. Doon. Gusto kong makita kung anong klaseng tao siya. Sige, Tay, huwag kayong mag-alala. Paano nyo gusto luto ang mga pork ribs? Gayon, ituturo ko sa inyo. Ay, ano yung pinapanood mo? Ano ba yung ginagawa mo? Bakit parang nanunukso ang pananalita mo? Bakit hindi ka pa natutulog ngayong gabi? Baka nanonood ka na naman ng mga ganong pelikula? Kung yung ipapakita ko sa'yo, hindi yon ang inisip mo. May taya ba pag nanalo ka? Sige, game. Bibigyan kita ng isang wish. Pag kumulo na, Tanggalin ang bula sa ibabaw. pakuluan ng 2 minuto. Pagkatapos kunin natin. At hugasan ng maigi. Painitin ang kawali at ilagay ang Sige na nga. Sige, huwag kang magpalit ng isip. Maghiling ka na. Kung ganun. Panaginip mo lang yan. Ay, oy, oh. Li Jiangfan. Gising ka pa ba? Mengyaw, ano nang nangyari? Kumukulog sa labas eh. Natatakot ako. Huwag kang matakot, nasa tabi lang ako. Seth, Tito, sabi niyo po kailangan niyo ako? Li, Saj, halika rito. Umupo ka. Kumain ka na ba ng almusal? Gusto mo bang kumain ng kaunti? Kumain na ako. Sa totoo lang, pinapunta kita ngayon. Gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Mamaya, maglilipat ako ng pera sa iyo. Ngayon, kaarawan ng pinuno ng pamilyang Bai, ang lolo ni Mengyaw. Gaganapin ito mamayang gabi. Ikaw, pumili ka ng 2 disenteng regalo. Ibigay mo sa pamilya nila. Hindi ba pupunta si Bai Haotian? Ang batang si Hao Tian. Kapag nagmatigas yan, walang makakapagpabago ng isip niya. Ganito na lang. Sumama ka muna kay Mengyaw. Kakausapin ko siya. Susubukan kong paabutin siya ng kaunti. Sag. Kumain pa po kayo. Si Auli, sabihin mo lang kung kulang ang pera. May pera ako ngayon. Mabuti. Lahat sila ay importanteng bisita. Hello, Mr. Liu. Nandito ka na pala. Siguradong matutuwa si Lolo. Hindi na ako magtatagal, Kuya Liu. Bilisan mo. Kuya, Ay, nandito na ako, Ting Ting. Ito ba ang boyfriend mo, si Dongsheng? ito ang pinsan kong si Bai Bisheng. Magandang araw, kuya. Hello. Kuya, ang biyembli ko, mahigit 500,000. Binili ni Dongsheng para sa akin. Ang yaman ng bayaw ko. Anong negosyo ng pamilya mo? Mayroon kaming negosyong paggapalahi. Ang mga ari-arian namin, mga ilang daang milyon lang naman. Ete, kailangan mong makipag-ugnayan ng maayos kay Dongsheng. Siya ay nasa tunay na industriya. Ang kanyang mga ari-arian ay mas totoo, kaysa sa atin na nasa kalakalan. Alam ko, kuya. Nga pala, kuya. Totoo bang binugbog ka ng walang kwentang iyon? Totoo ba? Naiinis ako tuwing naalala ko ang walang kwentang iyon. Kapag umunlad ang negosyo ng kumpanya ko, at hindi na ako kontrolado niya, tiyak na maghahanap ako ng mga tao, para tapusin siya. Isang walang kwentang manugang. Naglakas loob na maging ganoon ka-arogante. Kuya, maghanap ka ng mga tao para bugbugin siya. Kung kailangan mo ng pera, suportahan kita ng 200,000. Ito ay tanda ng aking pagmamalasaki. Ito ang aking mabuting bayaw. Hindi tulad ng walang kwentang iyon. Naiinis ako pag siya ang pinag-uusapan. Ang basura na yan. Ayan na pala ang basura. Aking kapatid na babae.
Bakit nag-electric bike ka pa rin? Graduate ka naman ng prestihiyosong universidad, di ba? Ang tagal mo nang nagtatrabaho. Bakit hindi ka pa rin makabili ng kotse? Makakabili rin ako sa susunod. Sa susunod pa. Ako nagraduate lang ng pangalawang klaseng universidad. May sarili na akong kotse. Biembali. Ito ang kotse mo? Ari-ayan ko yan. Mga 500,000 lang naman. Binili yan ng boyfriend ko para sa akin. Ikaw, ipabili mo rin sa asawa mo. Ang ipabili sa basura na yan ng kotse. Parang pinapaitlog mo ang tandang. Impossible yan para sa kanya. Hello? Kuya Lee, ako to, si Zhao Chan. Bumili ako kamakailan ng isang top-of-the-line na luxury car. Hindi ba't nakita ko kayo noon, Kuya Lee? Nawala kayong sasakyan at nahihirapan. Gusto ko sanang bigyan kayo ng isa. Sige, padalhan kita ng lokasyon. Dalhin mo rito. Dalhin mo rito. CJ, Kuya Lee, malapit lang ako sa inyo. Ano? Ipadala rito? Narinig ko. Ang manugang ng piyuhin niya. Puro mura lang ang suot niya, bili pa sa online. Baka dumating na ang mga damit na binili niya online. Pinadala lang ng courier sa kanya. Tama ka, bayaw. Ang suot niya dati ay mga tig-ilang 10 piso lang sa bangketa. Possible nga, na dumating na ang mga damit na binili niya online. Wala siyang silbi. Bagay lang sa kanya ang basurang dami. Ang ibang tao, mukhang disente. Pero mahilig lang magyabang. Nakita mo ba ang kotse ng kapatid ko? Meron ka ba niyan? Bakit hindi ka bumili ng isa para sa asawa mo? Puro salita lang. Tara na. Sandali. Nasa daan na ang kotse. Ang tawag kanina ay para sa delivery ng kotse. Isang Porsche na top of the line. Dapat malapit na. Hindi ako nagkakamali, di ba? May magde-deliver ng kotse sa kanya? Huwag ka nang magkunwari. Kung wala kang pera, sabihin mo na lang. May saysay ba ang pagpapanggap? Kapag hindi dumating ang kotse, mapapahiya ka ng husto. Sa tingin ko, baka ang binili niya online ay isang top-of-the-line na laruang coats. Pinadala lang ng courier sa kanya. Kuya Lee, susi ng kotse. May nagbigay talaga ng kotse sa isang walang silbi. Sino ang tinatawag mong walang silbi? Pare, huwag kang magkamali. Hindi ikaw ang sinasabi ng girlfriend ko na walang silbi. Siya ang walang silbi. Anong karapatan mong manaki? Dahil ako si Zhao Chan. Siya ang lije ko. Zhao Chanhe, sasabihin ko sa iyo, galing ako sa probinsya. Nandito ako para sa negosyo. Siya ang chairman ng one-man group. Humungi ka ng tawad kay lije ko. Patawad, Lije. Patawad, lige. Hindi ko dapat kayo ininsulto. Lakasan mo pa. Patawad, Lije. Hindi ko dapat kayo ininsulto. Hayaan mo na. Ang ganitong klase ng tao ay walang karapatang kasapin ako. Palayasin mo siya. Binibining bay. Tingnan niyo po itong kotse. Nagustuhan niyo po ba? Para sa inyo po. Para sa akin? Hindi pwede. Masyadong mahalaga ito, hindi ko matatanggap. Hindi naman mahal. Mahigit 1,000,000 lang. Nababahala ako na baka masyadong hamak ang ibinigay ko sa inyo. Sana ay hindi niyo po mamasamain. Hindi po. Hindi ko po talaga matatanggap. Masyado po itong mahalaga. Iwi niyo na lang po. Ganito na lang. Ayaw mo rin. Hindi ko naman pwedeng ibalik. Lalong hindi pwedeng isauli. Basagin na lang kaya. Mengyaw. Ito ay maliit na regalo mula kay Chanhe. Tanggapin mo na. Bakit niyo po ako bibigyan ng kotse? Malaki ang naitulong sa akin ni Kuya Lee nitong mga nakaraang araw. Kaya ako narito para magpasalamat. Ah. Kung gayon, tatanggapin ko ito para kay Li Jiangfan. Salamat, Chairman Zhao. Walang anuman. Kung wala nang iba, pwede ka nang umuwi. Siege po. Maligayang kaarawan, Lolo. Lolo, Ito po ang Black Horse PCU na binili ko sa malaking halaga. Para po talaga sa inyo. Mabuti. Lolo. Ito po ang ginawa kong Golden God of Wealth para sa inyo. Naway dumami ang inyong kayamanan. Mabuti. Salamat. Nagabala ka pa. Ang pulubing yan. Hindi ba't ang galing-galing mo? Kanina sa ibaba, nakakuha ka pa ng 2 mayayamang alalay. Ano ang dala mong regalo? Lol. Maligayang kaarawan. Salamat sa pag-iisip. Lolo, buksan mo na. Buksan mo na. Sig. Buksan na natin. Isang ginintuang badha. Ang regalong ito ni Kuya Lee ay napakahalaga. Ito ang pinakaangkop na regalo. Ito. Li Jiangfan. Saan mo nakuha ang ginintuang budha na yan? Baka pek yan. Nakuha ko sa Antique Market. Kung gayon. Magkano ang ginastos mo para makuha yan? Hindi gaanong marami. Pero hindi rin kanti. Baka naman ilang daang piso lang ang ginastos mo para makabili ng pek, kaya nahihiya kang sabihin? Hindi. Ang budha na ito.
ay hindi lang ilang daang piso. Hindi bababa sa 1,000,000. Mahigit 1,000,000. Nakuha na namin ang haul na to. Bibigyan ko kayo ng oras. Lumayas kayo dito agad. Kung hindi, huwag kayong managot sa akin. Per, saan banda ka? Sino ka ba? Huwag kang magpalapit na pareho tayo. Lumayas ka. Oy, Kuya, ang Wanshu Hall, na-reserve na namin to noong mga ilang araw na. Ngayon mo pa, sasabihing lumayas kami? Hindi ko pek kung saan kayo pupunta. 10 minuto lang ang ibibigay ko sa inyo. Pagkalipas ng 0 minuto, ang sino man na nandito pa. Bubuhayin ang mga binti. oy, Kuya Liu ka, di ba? Sino ka ba? Ako ang anak ng pamilya Liu sa syudad. Nagbusines ang mga pamilya natin noong nakaraan. Anak ni Old Liu. Kuya Liu, pwede bang bigyan mo ako ng pabor? Huwag mo kaming palayasin dito. Ang pabor na to, talagang hindi ko mabibigay. May gusto ang pangalan na Wanshao Hall. Nag-order na ilipat ang main table sa Wanshao Hall. Ikaw naman, paalisin mo na sila agad. Kung hindi, magagalit ang mga nakakataas. Ako ang malalagot, at ikaw hindi ka rin makakaligtas. Ang taong hindi kayang kalabanin ni Master Liu, gusto niya ang lugar na ito. Talagang isang napakalakas na tao na hindi dapat kalabanin. Lolo, umalis na lang kaya tayo? Sig, kung gayon, lumipat na lang tayo ng lugar. Teka, Li Jiangfan, anong ginagawa mo? dito na lang tayo kumain. Lolo, umupo po kayo. Nabaliw ka na ba? Kung gusto mo, kaya ko siyang paalisin. Kung saan mo gustong kumain, doon ka kakain. Anong sabi mo? Paalisin ako. Sinabi ni Kuya Liu kanina. Siya ang nagsabi niyan. Kaya kong patunayan. Narinig lahat ni Kuya Liu. Hindi kayo. Iyon ang sinabi ko. Paalisin ako, tama? Maniniwala ka ba kung patayin kita? Hindi. Hindi lang kita paalisin sa Wanhao. Kundi sisiguraduhin kong ang impluensya ng pamilya Liu mo ay tuluyang mawawala sa Jiangnan.